Ganda ng weather namin ngayon, guys. Plus 10, no? Oh my God. Sarap. Tapos, maaraw. Gandang araw ngayon, no? Tsaka guys, yung ano, no, yung snow. Patunaw na rin talaga. Tagal din guys, sumilip yung si Haring Araw na yan. Kasi nitong mga nakaraan, medyo makulimlim talaga. Maglilinis muna ako ng laruan ni Zion. Tingnan niyo naman guys, mga laruan niya. Pinagkakalat. Ako, bata. Yan talaga pag may bata no? Makalat. Kaya yung iba guys, binabawasan namin yung laruan niya. Nilatago lang namin doon sa kwarto niya. Konti lang naman. Kasi nga, pagka ganito, yan. Ang kalat, sobra. Tatapon niya kasi lahat. Ito si Sayo, no? Tinan niyo. Ayun. Oops! Yeah! TV! Ay, TV! Mao natin yung TV. Gusto niya lagi TV. Ay, salamat. Off na naman natin ngayong week. Sobrang masaya na naman tayo. Parang, kailan lang ako nag-vlog? Sabi ko na parang, papasok na naman ako. Tapos ngayon, off na naman natin. Sarap ng buhay. Ay, nako. Pero hindi, syempre guys. Kasi kami, trabaho namin 10 hours. So, 4 na araw lang kami sa isang linggo. Yun ang maganda rin sa amin 10 hours. Parang hindi mo mararamdaman. No? Tuloy-tuloy yung trabaho. Ayan. Tapos mamaya kakain kami ni Zion Kasi kahapon nagluto ako guys ng sopas. Diba? So, kakain kami mamaya ni Zion. Uy! Nagluto pala si Emma ng longganisa Pwede yan, longganisa tapos sopas. Gusto kasi ni Emma, guys, yung merong ulam talaga. Sabi ko sa kanya, may sopas dyan. Sabi ko, yun na lang ulaman. Hindi, gusto ko yung may alam nyo na, may iba pang ulam. Kumbaga yung sopas, sabaw niya lang pala yan. Tama nga naman, sabaw nga naman. Ayan. Salamat. So yan, ganyan ang buhay namin ni Zion. Pagka off ko, ako yung bantay kay Zion. Tapos pagdating naman ni Emma, siya naman yung babantay, ako naman yung tatrabaho sa gabi. Okay din naman sa amin, pabor din sa amin yun guys kasi nga hindi na kami magde-daycare. So isa rin yun sa papasalamatan din namin na ganun yung setup namin. Although mahirap kasi kumbaga 4 na gabi nga wala ako dito. Pero minomonitor ko naman sila lagi. Kasi meron akong ganito guys. IP camera. So ano pa to? Galing pa tong Pilipinas guys. Meron ako niyan. So dinala ko siya nung umuwi tayo ng Pilipinas. Actually naiwan ko na to dati. Pero yun nga, dahil nga nakauwi tayo ng Pilipinas, kinuha ko na yung mga ibang gamit ko. Sayang din naman kasi bibili pa ako dito parang nasa $50 din ata yan matagal na rin sa akin yan pero still working pa rin naman. Dalawa yan yan at saka dun sa kwarto namin pero naman dun sa garahe doon ko siya nilagay. Di ko siya may lagay sa labas kasi nga wala akong paglalagyan at saka yung pinoproblema ko yung adapter. Napakita ko sa inyo yung isa kong camera. Dito siya nakatago. Ayan yun. So para tanaw nyo yung nandito. Para yung mga papasok yung sa garahe natin. Although hindi siya ganun kita pero may pa rin. Makikita mo pa rin kahit paano. Yan tunaw na rin yung yellow guys. Based dun guys sa weather forecast parang I think ngayong week walang snow. Kasi guys hindi pa rin talaga tapos yung winter Baga January pa lang kasi last year parang naalala ko hanggang March may snow pa rin So matindi yung
snow nung nakaraang taon. Buti nga ngayon talaga guys, malaking pasasalamat namin. Pero except nga nung lumamig nung 2 linggo, no, yun talaga. Pero yun lang naman, hindi naman siya talaga dito sa Calgary na as in sobrang lamig. Buong 2 buwan, ganun, wala. Baga tulad yan ngayon, naglalaro na lang sa +10, -2, hanggang ganun na lang siya. So, hindi naman siya ganun kaano sa akin. Problemado. Ayan. So, ito yung ating... So anyway guys, no, ito dito ako nag-edit. Nakita niyo na to dati, yung computer ko. Ito na yung bagong ko guys, no, CPU ko. Ayan. So bumili na ako ng case natin. Tapos yung fan ko na nga yan guys, luma ko pa yan eh. Kasi yung board ko hindi siya hindi siya compatible with ito guys. Ito yung original fan talaga niyan nung pinili ko. Ito. May RGB din to eh. So problema, kailangan ko magpalit ng board. Sabi ko, wag na sayang no. Sabi ko nga, may fan naman ako niyan galing do sa old CPU ko, galing sa Manila, sa Pilipinas, dinala ko na rin dito. So, yan. Yan na lang nilagay ko kaysa magpalit ako ng board, 'di ba? Sayang din eh, nasa $150 din kasi yung board. So, yan. So, yan yung ginagawa ko. So, come on, let's go. Tayo. Kung ba't sinisipon ako? Ayan, nakikipaglaro na naman, oh. So, gusto niya ganyan, guys, yung nilalaro-laro siya. Kasi minsan, hinahabol ko si Zion. Pagkadalawa. Ayan, so ganyan ang setup namin ngayon dito guys. Thursday morning, afternoon. Ano? Ipaglaro eh. Yeah, so yun nga guys, no, ganyan lang setup namin ngayon dito. Paggigising ako, nagigising ako mga 12, ganyan. Kasi nga, galing akong work kanina sa madaling araw, so umuwi ako ng 4:30. So mga alas 5 na ako nakauwi. Alas 5 na, sorry. Mga alas 5 na ako nakatulog. So yun, 12, mga ganyan, gigising na ako. Kasi ito, matik gising na to si Zion eh. Mga bandang 9 or 10 gising na to eh. Pero si Emma yung kasama niya kanina hanggang I think 11 kasi ang pasok na Emma ay 12 ata. So yun, siya muna nagbantay. Medyo maganda rin yung namin ngayon guys, schedule namin. Unlike nung nakaraang sem ni Emma, maga-maga pa lang papasok na si Emma. So mahirap para sa kanya kasi nga madilim pa, tapos samahan pa ng snow, malamig. So nakakawa din siya minsan. Bus. So pagka galing naman akong trabaho, hindi ko rin naman mo-offer guys na ihatid siya kasi nga kailangan ko rin magpahinga, kailangan ko rin matulog kasi nga kinagabihan nun tatrabaho na naman tayo. Tapos gising na rin si Zion. Bike. Oo, bike yeah. Gising na rin si Zion. So hindi ako makakapahinga ng maayos kapag hinatid ko pa si Emma sa papuntang school. Kunyari galing akong work. Pwede kapag yan ganito yung off ko na. Yan, mamaya magkikita na susunduin ko si Emma. Mamamasyal din kami. Truck. So yun, ganun yung kaya nga guys, medyo okay yung ang gulo ni Zion guys. Truck. Huwag na maingay, nagbablog si daddy nagbablog. So yun nga guys, medyo okay yung schedule namin ngayon unlike nung nakaraang sem nga. Kasi ngayon late na yung pasok na Emma, tapos at the same time pagkagising niya siya yung nag-aalaga muna kay Zion. Kumbaga tulog pa ako. So nakakapahinga ako ng mas maayos. Unlike nung nakaraan kasi gigising ako pag gumising si Zion ng 9 or 10. Kasi nga minsan gigisingin niya na ako, hingi siya dede. Minsan pupo siya ganun. So nai-interrupt yung tulog natin. Kaya
minsan bitin din yung tulog ko talaga that time. Pero ngayon okay siya kasi nga nababantayan na yun. Ayan. So anyway, kain muna kami guys ni Zion kasi na rin dito 12:30 na rin. Okay, so kain muna kami ng sopas, kanin at saka longganisa. Ayan. Okay, so mamaya ulit guys, kwentuhan tayo. A few inches later. Ay nako guys, itong bata talaga na to. Hanggang ngayon, di pa rin. Ay, ang dumi pa rin. Kakalinis ko lang. Inano na naman. Kinalat na naman. Oh, ayan na naman oh. Talagang di tayo matatapos sa yun eh. Ganun talaga guys, no? Pag mga bata talaga eh. Mahilig sa mga laruan. Ay, nako. Ayun, so katatapos lang namin ni Zion kumain guys, no? Ayan, so marami kaming nakain at ang sarap ng longganisa. Ano yun guys, nabili namin yun sa sa TNT yung longganisa na yun. Masarap siya. Pero ito parang $6 lang ata yun. Ayan. So hindi ko alam kung ano yung gagawin ko sa bahay. Puro kalat ni Zion. Ay nako. Ayan. So anyway guys, meron ako ikukwento sa inyo. Dito na naman tayo sa pwesto natin. Siyempre, wala naman kasi akong guys eh. Wala akong ibang pupupwestohan dito para maganda yung view natin no. Kung lalabas naman ako, kailangan ko pa mag-jacket. Although hindi naman na siya ganun kalamig, pero hassle pa no. So dito na lang tayo magkwentuhan. Mas pa rin, matirik na tirik pa rin yung araw. Di ba? Ayan. So, may kukwento kasi ako sa inyo guys, no. Maganda ng story na tong na to eh. Isang subscriber natin eh. Yes? Nag-message kasi siya sa akin. Basta guys, ganito yung kwento kasi niyan eh. So, pakita ko sa inyo guys yung message niya dito sa akin. Pero syempre, tatanggalin natin yung pangalan para syempre privacy nung kababayan natin. Ayan. So, bali kasi, ang nangyari kasi guys, nagtanong siya muna sa akin kung open pangaraw yung sa warehouse namin. Sabi ko naman sa kanya, try siya mag-apply sa Indeed kasi hindi ko na rin kasi guys masyadong alam niyo na yung mailakad sa company namin kasi ang dami sa amin guys, ang dami nag-apply. Alos ang sabi sa amin ni Austin is parang nasa 2,600 daw yung nag-apply. So ang dami. Meron tayong mga ibang kababayan natin syempre na ni-refer din natin pero wala parang medyo olats tayo, hindi sila napili May napili na sa panggabi namin isa, pero may 3 pa kailangan So every month kasi yun guys magtatanggap sa amin. So yun, bali nag-message kasi sa akin. Yun nga daw, baka daw matulungan ko siya sa yung asawa niya. Baka daw matulungan ko yung asawa niya mag-work sa warehouse. Yun nga, then sabi ko nga na parang sa ngayon hindi ko siguro na magawa kasi nga ang daming nag-apply. Tapos ang mai-share ko lang talaga or maitutulong ko lang sa vlog is yung masabi ko lang na open kami. Na at least 'di ba may mag-apply, makamalay nyo, 'di ba? Ma-tsempo na kayo mapili ng manager namin. Yun, din sabi ko nga pasensya na po at hindi ko talaga kaya na na i-refer nga. Kasi nga, sobrang dami rin talaga nagpatulong sa akin. Sa masamang palad, hindi sila napili, guys. So, yun. Nakakalungkot. Pero, sobrang dami rin kasi talaga, guys. Dami nag-apply. So, anyway. So, yun nga. Then, ang story kasi, guys, yun nga, parang, ang sabi niya sa akin, wait, basahin natin, Sabi niya, hello, Alvin. Sabi niya, nag-send na si Habi for online for warehouse worker si Habi. Sabi niya, ito yung name. Tapos sabi niya, gusto na namin kasi lumipat here Calgary kasi hirap na kami magkalayo kasi nag-study rin ako sa States. Sabi niya, though maganda job niya sa Edmonton pero napakahirap talaga ng situation namin. If ever daw, pwede ka daw puntahan sa warehouse kung okay lang daw sa'yo. Yun nga sabi niya sa akin. And so, yun nga guys, may konti kaming chat, ganyan. And ang story kasi nila guys, dumating sila dito October last year. Tapos itong asawa niya, itong lalaki na asawa niya, bali yung estudyante dito guys yung babae. Tapos may dala silang anak na isa, baby pa.
Tapos yung asawa niya is parang nag-work sa Edmonton. So, ang story is, magkalayo sila, no? Yung babae nandito sa Calgary kasama ng baby nila, tapos yung lalaki na asawa niya nasa Edmonton. Pero maganda nga daw yung nakuhang trabaho, parang nasa engineering tech. Siyempre, uwian yung asawa niya tuwing weekend daw from Edmonton to Calgary. Pero para siyempre, mabisita rin yung mag-ina niya. So parang sabi nung asawa niya, yung kachat ko nga, na parang siyempre naawa din siya sa asawa niya na dahil yung pagta-travel pa lang, I think mga 4 hours ata. Tapos parang siyempre hindi natin masabi yung safety natin sa daan, 'di ba? Malay mo, hindi natin masabi, knock on wood, magkaroon ng problema or ano something ganyan. So nag-aalala siya. Siyempre nga naman no, every week, tapos sabi nga niya na hindi, although may sasakyan sila, pero syempre hindi naman daw brand new, parang second hand lang din naman nabili nila. So hindi siya ganun katiwala sa sasakyan. Ang gusto nila mangyari ngayon is nga yun nga, parang pinag-iisipan daw ata nila kung bibitawan na raw nung asawa niya yung work sa Edmonton. Although malaki daw din talaga yung sweldo, malaking tulong sa expenses nila dito sa Calgary, pero parang hindi raw sila masaya, or parang hindi raw ata masaya yung husband niya, parang ganun, or basta ganun, parang hindi sila masaya sa ganung setup. So although mahirap talaga yung ganun, no? Isipin nyo guys, parang dumating nga kayo dito as family, tapos magkakahiwalay lang din naman pala kayo. Yung isa nasa Edmonton, ikaw nasa Calgary. Tapos ang mahirap pa dito guys, ang problema pa rito, kasi nga estudyante yung babae, tapos may kasama silang anak na baby na nasa daycare. Ang nag-a-adjust pa raw is yung bata, kasi nga pagpapasok siya sa umaga, kailangan niyang may hatid agad sa daycare kasi nga dito guys, 'di ba, pagka mga bandang 6 medyo madilim pa, or 7 ganyan. So naawa daw siya sa baby niya, kasi nga kailangan niya nang pumasok, kailangan niya na ilagay agad dun sa daycare yung anak niya. And yun daw yung parang hindi daw kaya ng puso niya na yung bata pa yung nag-a-adjust para sa kanila. So, ako naman, sabi ko sa kanya, that time, nung kachat ko siya, sabi ko, kung ako tatanungin mo, syempre, ayoko din ng gano'n na parang magkahiwalay kayo dito sa Canada. Nandito nga kayo para magsama, di ba? Parang magkasama as team, di ba? Pero, ang nangyari is, nag-work nga sa Edmonton yung asawa niya. Kaya sabi ko lang din sa kanya, kung ako naman tatanungin, marami namang work dito sa Calgary. Kumbaga, sa una, wag muna tayo mamili ng trabaho. Sabi ko nga sa kanya, sinample ko nga yung sarili ko sa kanya. Sabi ko, ako, kita mo naman, nag-work ako sa mall. Naglalampaso ako dyan. Talagang chinaga ako siya, panimula. Kasi nga, para sa amin din, para sa akin naman kasi guys, ayoko lang syempre yung, at least makasurvive kami sa mga expenses dito. Kumbaga, hindi muna ako naghanap ng magandang trabaho eh. Importante nga makasurvive. So, yun din yung sabi ko sa kanya, na parang, kung ako tatanungin mo, parang, siguro mas, pipiliin ko na, dito na lang mag-work sa Calgary, at least magkasama pa kayo. Mahirap din kasi yung magkalayo kayo, tapos every week uwian. So, medyo nakakaano talaga yun. Medyo mahirap talaga yung mga ganong sitwasyon. Kaya nga, siguro, parang sabi ko na nga lang din, isa-isip ko na lang, no? Sabi ko, kung ako yung guy, siguro, pwede ko naman sigurong balikan yung Edmonton kapag okay na kami dito sa Calgary. Kapag okay na yung setup namin. So, pwede ko naman sigurong sabihin sa boss ko na, halimbawa, ito lang yung sa akin, no? Hindi ko na binanggit sa kanya na parang, kung ako yung tatanungin, na pwede kong, kunyari, magre-resign ako, sasabihin ko sa boss ko na, if ever na maging okay na yung schedule namin, sana, tanggapin niya ulit ako na pwede akong bumalik. Or, kung ma-PR man sila dito, or kung matapos na yung study ng asawa niya, punta na sila sa Edmonton, doon na sila mamuhay na magkakasama, di ba? Para kasi sa akin guys, mahirap talaga yung ganung sitwasyon. Kaya kayo guys, no? Anong masasabi niyo sa ganung setup? Na parang yung asawa niyo nasa ibang lugar, sabihin natin hindi Edmonton, ibang province, no? Okay ba sa inyo yung ganun? Or magtsatsaga ka na lang muna dito sa Calgary kahit hindi ganun kalaki yung sweldo? At least magkakasama kayo. So, comment nga kayo guys para matulungan natin si mama tsaka sir na mag-decide. Para at least, di ba, matulungan natin sila kung ano ba yung mas maganda, ano ba yung mas dapat.
na setup. Malay natin, di ba? In the future, maging okay din yung lahat. Kumbaga, importante magkakasama muna tayo dito as family. Kasi mahirap din talaga guys yung yung magkalayo. Parang hindi ko kaya yung ganun. Kahit sabihin mong maganda yung trabaho. Kaya nga ako guys, pa naghahanap ako sa Indeed, maraming talaga pagdating sa mga engineering at saka construction. Nakikita ko sa Edmonton yung mga AutoCAD, nakikita ko halos nasa Edmonton yung mga area na ganun Pero ayoko namang i-push yung sarili ko doon tapos nandito sila Emma. Parang hindi ko kaya. Kaya sabi ko, okay na muna ako dito sa work ko. Kahit papaano nakakabayad naman ng mga expenses. Although walang naiipon, pero importante, at least nakakabayad kami, di ba? Nakaka-survive kami kahit papaano. Kasi nga, alam niyo naman guys, di ba? Ako lang naman yung nag-work ngayon. Si Emma, still, nag-aaral pa rin. Pero konting kembot na lang, ilang buwan na lang naman, matatapos na rin siya at makakapag-work na rin naman siya. And yun, nagpapasalamat din kami kay God, syempre, at least magkakasama kami dito ng family ko. Hindi kami nalulungkot kasi kung ako dun sa story ni ate nga na parang mahirap magkagano na magkakalayo kayo. So basta payo ko na lang din sa iyo, mas ikakabuti ng pamilya nyo, yun yung gawin nyo, no? Kumbaga yun naman ay sa akin lang, no? Pero kung sa tingin mo naman is mag-work pa rin naman yung ganong setup nyo, which is nasa inyo naman yan. Pero syempre, ang mahalaga dito is makapag-survive tayo. Kasi syempre alam naman natin guys, hindi ganun kadali talaga yung buhay namin dito sa Canada or buhay natin dito sa Canada. Kasi kumbaga lahat tayo back to zero. So yung mga pinag-aralan natin sa Pilipinas or mga tinapos natin, hindi siya basta-basta counted dito no? Talagang magsisimula ka talaga sa baba Kaya yun yung mga international student dyan talagang malaking sakripisyo talaga itong ginagawa natin ito para sa pamilya. And makakaraos din tayo. Kaya sa'yo, ma'am, tsaka sir, saludo din ako sa inyo, no? Kasi ilang buwan na ba? October, November, December, January, February. 4 months na rin, nakaka-survive kayo ng ganon. Pero yun nga, sa feeling nyo na hindi na rin naman kayo masaya, go. Kung ano yung mas ikakabuti ng pamilya natin, yun ang gawin natin. Okay? Kaya guys, yan. Comment kayo kung ano yung mga mapapayo natin sa kababayan natin na ganyan ang sitwasyon. Kaya nga nagulat ako nung nakausap ko siya or nakachat ko siya. Sabi ko parang wow, parang ang hirap talaga, parang ang hirap ng ganung sitwasyon na magkalayo kayo tapos isa pa may baby kayo, kailangan mong dalhin sa daycare. Tapos pagkatapos mo ng school, pipick upin mo yung anak mo dun sa daycare. So, malaking sakripisyo talaga, malaki. Kaya saludo ako sa iyo, ma'am. At least nakaka-survive kayo ngayon. Kaya, sana tulungan natin yung mga ganitong kababayan. Guys, kaya guys, kapag may mga alam kayo ng mga work diyan dito sa Calgary, especially dito sa Calgary, natin guys, i-share natin kasi malaking tulong to sa kapwa natin Pilipino, lalo na yung mga nag-uumpisa dito sa Canada talaga. Kaya ayun nga guys, kaya nga ako sabi ko nga sa kanya, gustuin ko man talaga siyang tulungan, pero wala hindi na natin magawa kasi ang dami talaga nag-apply sa amin. Tapos ilan na rin yung naipasok natin sa trabaho natin, kaya medyo nawala na yung power natin. Tsaka nakakahiya na rin kasi guys, syempre sa mga kasama namin or kasama ko na parang ako na naman yung, 'di ba, nagpasok ng kapwa natin Pilipino. Kaya sabi ko na lang, basta ako, sinabi ko rin yung name. Yan, yung mga nagpasa din sa akin ng resume, binigay ko din kay Austin. So, kay Austin na yan kung sino yung pipiliin niya. Which is yun nga, may napili na kasi siya guys. Isa, tapos next month naman, basta 3 buwan pa yan guys na sunod-sunod na tanggap kami ng isa ulit. Kasi kailangan namin 4 So nakatanggap na ng isa, so may 3 pa. Kaya paswertehan na lang din talaga. Okay? And yun. And Sayon, okay ka na? Papi! Gutom ka? Kakain lang natin ng sopas sa kanin Papi ulit? Papi daw ulit guys.
Okay? So, yun guys. I hope na nag-enjoy ko sa vlog natin. And, yeah. Kapag may mga question kayo guys, just leave a comment sa comment section natin. And, yeah. Hanggang dito na lang. See you on the next one. Peace!